Eto guys, no, may bagong balita dito kay Atong Ang. Si Atong Ang ay binigyan ng taning. Binigyan ng taning ng ating kapulisan na isurrender o isuko na yung kanyang mga matataas na armas o sa madaling salita yung kanyang mga bengbeng, no? So eto guys, binigyan siya ng taning. At hindi lang taning ang ibinigay sa kanya dahil pati yung mga tumutulong kay Atong Ang ay binigyan ng paningin upang bantayan ng kapulisan, no? Binabantayan na ngayon ng kapulisan itong mga tumutulong o posibleng tumulong kay Atong Ang. Siyempre, madaming mga gagamayan si Atong, no? Bilyones ang hawak niya. Siyempre, madaming didikit dyan upang proteksyonan siya kapalit ng datong, di ba? Kaya eto nga ang ginagawa ngayon ng ating kapulisan, yung mga posibleng maging mga ibang mga tao, 'di ba? Posible na magbantay o magtago dito kay Atong o tumutulong kay Atong ay talagang binabantayan ng ating kapulisan dahil matagal na itong issue na to ng missing sa Bungero at ngayon lang nabigyan ng hustisya at ngayon lang siya nalabasan ng warrant of arrest dahil dito ay talagang nagtatago na to si Atong. Hindi to magpapahuli ng buhay. Hindi yan magpapahuli basta-basta dahil walang piyansa yung kanyang kaso. Eto, panoodin natin yung latest news dito kay Atong Ang. Pero bago yan, baka pwede mag-subscribe muna kayo dito sa ating channel. Salamat guys sa inyong suporta. Eto, panoodin natin yung video. Hanggang bukas na lang si Atong Ang para isuko ang mga armas niya at ng kanyang security. Kabilang ang ilang matataas na kalibre tulad ng M16. Binabantayan na rin ang mga pulis na umunoy tumutulong kay Ang, kabilang ang ilang senior police officer at ilang nasa serbisyo pa. Nakatutok si Mga May mga pulis na kasapwat din. Ipinasusuko na kay Ang ng PNP ang mga baril na nakarehistro sa pangalan niya. Sa sulat na ipinadala kay Ang, sinabihan siya, kanyang pamilya, mga kamag-anak o abogado na isurrender sa Firearms and Explosives Office ang kanyang mga baril. There are 6 firearms under his name. 2 are high-powered firearms, the rest are pistols. We have informed him today properly na the firearm is supposed to be surrendered kasi nga akusado po siya sa isang krimen. Sa ngayon, itinuturing ng iligal ang mga baril ni Ang. Kabilang sa mga pinasusukong high-powered firearms ang dalawang M16. Otherwise, we will be conducting also applying for search warrant para makuha namin yung mga baril na yun. Medyo process na po na ibigay sa kanya. Talagang lumiliit na yung mundo ngayon ni Atong Ang kahit sabihin natin bilyonaryo siya, no? Walang nagawa yung pera niya na iligtas siya dito sa kaso at hindi siya magabasa ng warrant. Dahil dito, talagang magtatago. Kung ako si Atong, naku, gagabas na talaga ako ng bansa niyan, di ba? Siyempre, dito sa bansa, pag nandito ka, makikilala ka ng mga tao kahit saan ka pumunta, di ba? Hindi ka gagabas ng bahay kasi makikilala ka, si Atong to, ito yung wanted, may 10 million to, suplong ko na to, di ba? Ganun yun. Kaya nga, ito si Atong, hindi yan mahanap-hanap at hindi mahagirap yan dito kasi baka wala na yan dito sa bansa. Baka dumana yan sa backdoor ng ating bansa. Yung kagaya ng mga ibang mga pugante, 'di ba? Dumadaan sa kagaya to si Aris Guo, 'di ba? Nakalabas siya, 'di ba? Nahuli siya doon na sa Oh, 'di ba? Ganyan din gagawin niya ni Atong. Yeah. Pinababawi na rin ng PNP ang mga baril ng kanyang security. These are Glock pistols. Siya ang bumili but under the name ng mga security niya. And we have also asked the CSG to revoke it. Ayon sa pulisya, hamon ng pag-aresto kay Ang, lalo't kabilang sa mga tumutulong umano sa kanya ay mga kabaro nila na hindi diba? Basta-basta ang mga pulis. Hindi basta-basta ang mga pulis. Marami po kasing nakinabang kay Atong Ang. May mga yumaman na tao, may mga yumaman na mga police officers. Alam naman natin ito. They are also seasoned police officers. So basically, yung pagtatago niya nakakakuha rin po siya ng mga information dito sa mga taong ito. Yun, kagaya ng sinabi nito, madami talagang yumaman dyan kay Atong. Hindi lang mga pulis. May mga ilan pa na matataas na opisyal, di ba?
Madaming yumaman dyan kay Atong, bilyonaryo yan. Bigyan ng 10 million, bigyan ng 50 milyones yan. Di ba? Ganun yan. Easy money. Ang gusto kasi ng mga kumakampi dyan kay Atong, easy money yan. Easy money na talagang magkakadatong sila dyan kay Atong. Pag dumikit sila at pinotrektahan yan. Kumbaga, nagpo-protect sila kay Atong. Yayaman sila ng instant, di ba? Matindi ang mga kasabot nito ni Atong, hindi yan basta-basta, kagaya ng sinabi dito, di ba? Hindi yan basta-basta. Matindi. Ang mga naging kaibigan niya on how to evade yung pulis. But we will not stop. Kilala naman daw ng CIDG ang mga pulis na tumutulong kay Atong Ang. kilala Sa nila. katunayan, nasa watchlist nga raw nila ang mga ito. Watchlist na. Some of them are senior officers. But not in the service anymore. Some of them are in the service, some are not. Bagaman di pinangalanan, pinaalalahanan ni Morico ang mga nasabing pulis sa kahinat na ng kanilang ginagawa. Alam natin na hustisya ang hinahanap ng gobyerno. Let us support the Department of Justice. And na mga pulis tayo. Lagot kayo ngayon. Whether you are active, retired, or dismissed, alam nyo na one day sa buhay ninyo, nabuhay yung pamilya natin sa sweldo na binigay ng gobyerno. So I think it's time na yung loyalty natin ay nasa government at sa hustisya ng Pilipinas. Sa ngayon, patuloy daw ang investigasyon sa kanila. Malabo yan. Na loyalty. Na-dismiss nga eh. Yung mga active, posible pa magbago. Pero yung dinismiss nila, galit yan, no? Tutulong yan kay Ang. Diba? Upang di yan mahuli. Kaya may patong si Ang na 10 million. Posible may isa sa mga tauhan yan na pag hindi na bayadan ng 10 million patasyang mga yan, isusuplong yan, di ba? Ganon yun. Susuplong yan. Ano sa tingin nyo guys? Posible kayang isuplong yan o ipagkano no si Atong? Comment down below kayo sa video natin. At kung nakaabot kayo dito sa ating video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.